Dapat sana, bago ginawa, ito ay suggestion ko bilang viewer sa vlog ni Sir Henry Umaga Diaz tungkol sa kaisahan ng INC sa pagboto, mga kaistorya. Dapat sana dalawang panig ang prinisenta ni Sir Henry Umaga Diaz para hindi magmumukhang one-sided ang kanyang vlog. Kasi kung ganun, mga kaistorya, ang topic ay kaisahan ng pagboto sa Iglesia ni Cristo, dapat ang pinakita ni Sir Henry Umaga Diaz pro and con. Pinakita niya yung interview niya kay Luel Minorca. Anong inaasahan mo kay Luel Minorca? Alangan ba naman magsasabi siya ng mga magagandang bagay sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, gayong tiwalag na siya sa Iglesia ni Cristo at meron siyang mga personal issues sa pamamahala. So expected na hindi favorable ang sasabihin ni Luel Minorca sa Iglesia ni Cristo, sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. So anong mangyayari nun, mga kaistorya? Puro atake sa Iglesia ni Cristo ang gagawin ni Minorca. At yun lang ang makikita ng mga viewers sa vlog ni Mr. Henry Umaga Diaz. So anong mangyayari? Mabubuo yung negative perception ng mga tao sa Iglesia ni Cristo without viewing and hearing the side of the Iglesia ni Cristo. Dapat ang ginawa ni Mr. Henry Umaga Diaz, alam naman niya yun, mga kaistorya, kasi he is a veteran broadcaster, di ba, sir? Alam mo yun, sir. Alam mo naman yun, Sir Henry Umaga Diaz, sir, na dapat dalawang panig ang present mo. Balansing pamamahayag. At bilang isang veteranong media, alam mo yun. Ang maganda doon, pinakita niya yung interview kay Luel Minorca at in-interview din ni Mr. Henry Umaga Diaz ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Para lahat ng mga sinabi ni Luel Minorca ay masagot ng Iglesia ni Cristo. At ang viewer na ang bahalang mag-decide, magtimbang kung alin ang paniniwalaan nila. Hindi yung isang panig lang ang nakikita. Magmumukhang bias at one-sided ang vlog ni Mr. Henry Umaga Diaz. Bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Sapagkat ang Genesis Organic Spirulina ay isang organic food supplement. Hindi ito synthetic, mga kaistorya. Ito ang the best. Mini-maintain natin to araw-araw. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili sa online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya bago tayo magpapatuloy sa ating mainit na balitaktakan, mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Genesis Organic Spirulina
mabibili online at sa mga pharmacies, mabibili sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide ang dekalidad na spirulina ng bayan. Genesis Organic Spirulina. Panoorin natin ang dalawang panig para hindi bias, mga kaistorya. Pakinggan natin yung interview, excerpt ng interview ni Mr. Henry Umaga Diaz kay Luel Menorca. At pakinggan naman natin yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kaisahan ng pagboto ng Iglesia ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Panoorin natin, mga kaistorya. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest, root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. So, narinig nyo yung video, interview ni Mr. Henry Umaga Diaz kay Luel Menorca. Panoorin natin ang isang palabas ng Iglesia ni Cristo na nagpapaliwanag bakit ginagawa ng Iglesia ni Cristo ang kaisahan sa pagboto. Ang itinatanong po nila ay bakit daw po pagka tayo ay bumoboto ay kailangang isang tao lang ang dapat nating suportahan. Meron daw ba anyang freedom ang mga kapatid na ipaglaban kung sino ang choice nilang iboto? Ang tinutukoy po nila rito ay yung ginagawa po nating pagkakaisa sa pagboto tuwing may halalan. Mabuti kapatid na Romel, bago natin sagutin yung tanong nilang yan, Opo. liwanagin muna natin sa ating mga taga-subaybay kung ano kahulugan ng pagboto. Opo. Dito sa isang diksyonaryo, sa Webster's New International Dictionary, sa pahina 2295, ganito ang ating mababasa na kahulugan ng pagboto. Vote, an expression of judgment, isang pagpapahayag ng paghatol. Opo. Sa makatwid, pagka ang isang tao, kapatid na Romel, bumoboto sa panahon ng halalan, siya'y gumagawa ng paghatol kung sino ang inaakala niyang maaaring umugit sa pamahalaan o sa gobyerno. May aral po ba ang mga apostol pagka ginagawa po natin yung paghatol o pagboto? Meron, at yan ay itinuturo ni Apostol Pablo gaya ng mababasa natin dito sa unang Korinto sa 1 talatang 10. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at
isa lamang paghatol. Maliwanag ang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Romel. Opo. Malubos ang wika kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. At kung babasahin nga natin, kapatid na Romel, yung sali ni Edgar Goodspeed, Opo. binabanggit doon na to be perfectly united in mind and judgment. Mangagkaisa kayong lubos sa pag-iisip at paghatol. Kaya kahit sa pagboto, nagkakaisa tayong mga Iglesia ni Cristo sapagkat ang utos ng Panginoong Diyos magkaisa sa paghatol. Ang pagboto po, mga kaibigan, ay paghatol, kaya dapat magkaisa sa pagboto. Kaya mga kaibigan, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, sa panahon po ng halalan ay hindi po kami nagkakanya-kanya ng pagpili ng aming ihahalal, sapagkat masisira po ang kaisahan kapag kaganito. Kapatid na Ronilo, paano po ba natin magagawa na lubos na magkaisa sa paghatol o sa pagboto pagdating po ng eleksyon? Sabi nga po nung isang nagtanong sa atin ay, sino anya ang pumipili ng dapat nating iboto? Nagkakaisa tayo sa ating ginagawang paghatol o pagboto, kapatid Darmel, sapagkat iisa ang nagpapasya para sa Iglesia. Sino po ba ang nagpapasya sa loob ng Iglesia ni Cristo na yung kanilang pasya sinusunod po ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia? Ang nagpapasya po ay ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Para po sa kapakanan ng mga taga-subaybay po natin, ang kasalukuyan pong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya sa panahon ng halalan, Opo. ang nagpapasya kung sino ang dapat na pagkaisahan ay ang tagapamahalang pangkalahatan. At yan, hindi po bagong bagay, kapatid na Romel. Mga kaibigan, maging sa mga naunang bayan ng Diyos, gaya halimbawa ng matandang Israel, ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpasya para sa kanyang bayan ay si Moises, sapagkat siya ang itinalaga noon para mamahala sa kanyang bayan. At ganito rin, maging sa panahon ng unang Iglesia ni Cristo, sa panahon ng mga apostol, gaya po ng mababasa natin dito sa Gawa 15:13 at 19. Pakinggan po ninyo. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, pakinggan ninyo ako, kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa panahon po ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo, ang mga Kristiyano ay sumunod at nagpasakop sa pasya ng kanilang namamahala. Ang tagapamahalang pangkalahatan noon, noong panahon ng mga apostol, ay si Apostol Santiago. Teka po muna, nasaan po doon yung freedom ng mga kapatid para ipaglaban yung kung sino ang choice nilang iboto? Kapatid na Romel, ang freedom o ang kalayaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na binabanggit ng Biblia ay yung kalayaan sa paggawa ng mabuti o sa pagsunod ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng mababasa natin dito sa aklat ng Juan sa 8:31 hanggang sa 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa makatwid, ang mga tunay na malaya, kapatid na Romel, ay yung sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mga gayong tao ang alipin ng Diyos. Gaya ng mababasa natin sa unang Pedro 2:16. Kaya, kapag tayo po ay nagkakaisa sa pagboto, na yan ay isa sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, na e-exercise natin yung ating kalayaan o ang ating freedom sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Baka po naman yung ipinapasya ng pamamahala sa loob ng iglesia ay sariling kapasyahan lang nila, kapatid na Ronilo? Hindi po, sapagkat pagka nagpasya ang pamamahala sa loob ng iglesia, minamagaling o kinakasihan ng Espiritu Santo. Gaya ng mababasa natin sa Gawa 15:28.
sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Mga kaibigan, ito po ang katangian ng pagpapasya ng namamahalang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Nagpapasya po siya ng udyok ng Espiritu Santo. Kaya na ipagtatagumpay po ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa sa pagboto sa tuwing may halalan, sapagkat hindi yun sariling pagpapasya ng pamamahala, kundi yun ay sa udyok ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, kaya sa lahat po ng pagkakataon, ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpapasakop at sumusunod sa mga pasya na inilalagda po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo, ukol po sa paglilingkod at maging sa iba pang mga bagay katulad po ng pagboto. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog, Virginia. Para kasi maiwasan na magiging bias ang isang palabas, lalong-lalo na news and public affairs, mga kaistorya, dapat i-present mo ang dalawang panig. Crucial kasi yon, yung gagawa ka ng isang news and public affairs program, tapos isang panig lang ang ipapakita mo. Mahuhulog na bias at one-sided ang show mo. Hindi ko sinasabing ganun talaga ang programa ni Mr. Henry Umaga Diaz, pero hindi maiwasang makapagsabi ang ilang mga nanonood na parang bias at one-sided lang ang vlog, news and public affairs vlog ni Mr. Henry Umaga Diaz. Kasi sana ma-realize ni Mr. Henry Umaga Diaz na hindi lahat ng mga tao sa mundo ay naniniwala kay Mr. Minorca. Meron at marami ding sa panig ng Iglesia ni Cristo o ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Para maiwasan na may ma-offend, may masaktang grupo, dapat both sides must be presented. Alam niyo mga kaistorya, madali lang kasing mag-akusa. Madali lang magsabi ng kahit ano-ano sa isang bagay, kahit ano-ano sa isang tao o sa isang organisasyon. Madali lang. Yung sabihin mo na ganyan, 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 ganyan. Madali lang mga kaistorya. Pero kung pagdating na sa isyong paano mo mapapatunayan na totoo ang sinasabi mo, doon na magkakatalo ang lahat. Doon na magkakaproblema. Kung lalaliman mo pa ang ginagawa mo. Medyo seryosong akusasyon yung sinasabi ni Mr. Minorca na ginagawa daw na currency ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang kaisahan, ang unity vote. Actually, sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi black voting ang tawag, kundi unity vote. Kasi yung black voting, it's too political. At hindi po political ang Iglesia ni Cristo, mga kaistorya. Yung sinasabi ni Mr. Minorca na ginagawang currency, nagiging root of corruption ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. It is a very, very, very serious accusation from the part of Mr. Minorca, mga kaistorya. Sana, nung sinabi ni Mr. Minorca yon, dapat ang follow-up question ni Mr. Henry Umaga Diaz doon, mga kaistorya. Kung ako ang nag-i-interview sa kanya, di ba, sinabi ni Mr. Minorca na ginagawa daw currency
ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang termino nga niya is black voting. Sana ang follow-up question doon ni Mr. Henry Umaga Diaz, paano mo nasabi na ginagawang currency ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo? Meron ka bang maipapakitang ebidensya, video, or kahit man lang picture na mayroong tinanggap ang kapatid na Eduardo V. Manalo in exchange of votes ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Dapat ganun ang follow-up question ni Mr. Umaga Diaz. Hindi yung hinahayaan lang niya kung ano yung mga sinasabi ni Mr. Menorca, hindi niya nilalaliman yung tanong. 'Di ba dapat investigative ka if you are a journalist. Hindi mo hinahayaan na mag-aakusa ang isang tao na wala man lang ipinapakitang dokumento or ebidensya. Yun ay isang seryosong akusasyon. At hindi maganda yun. Very unfair yun sa part ng Iglesia ni Cristo. Para bang ginagalit nila ang mga taong nanonood ng video na yun. Ginagalit nila ang mga tao against sa Iglesia ni Cristo. Wala namang ginagawang masamang Iglesia ni Cristo sa inyo. Wala namang ginagawa na masama ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa inyo. Pero sa interview na yun, ginagalit nila ang tao, which is very, very unfair. Maganda dun, yun talagang follow-up question. Bakit mo nasabi na ginagawang currency ng ka-Eduardo ang unity vote ng Iglesia? Meron ka bang maipapakita ngayon na ebidensya, sir, na ginagawang currency ng ka-Eduardo ang unity votes ng Iglesia? Meron ka bang kahit video man lang or kahit audio conversation or picture na binigyan ng pera? Ganon? Wala eh. Walang follow-up question eh. Hinahayaan lang ni Mr. Henry Umaga Diaz na siraan, laitin ni Mr. Menorca ang Iglesia ni Cristo, which is very, very unfair, mga kaistorya. Kasi ang dali lang manira. Kahit ano, pwede mong sabihin. Ako nga, pwede kong sabihin na ako si Superman eh. Diba? Sabihin ko sa video, ako si Superman. Tuwing hating gabi ay tumutubo yung pakpak ko at lumilipad ako dahil ako si Superman. Madali lang sabihin ganun, di ba? Pero kung paano mo mapapatunayan na ikaw ay si Superman, doon na nagkakahirapan kapag hindi totoo yung sinasabi mo. Yung sinasabi ni Mr. Menorca, madali lang sabihin yun, pero paano mo patutunayan yun? Dapat sana mga kaistorya, sa part ni Mr. Henry Umaga Diaz, ay finelter na niya yon. Finelter niya. Okay? Finelter muna niya yon bago niya pinalabas. Para hindi magmumukhang bias, hindi magmumukhang one-sided ang kaniyang vlog. Kasi marami pa namang followers. Diba? Marami ang naniniwala kay Mr. Henry Umaga Diaz. Baka dahil sa video na yan ay masisira ang impression ng ibang mga tao sa kanya. Dapat present both sides. Hindi isang side lang, mga kaistorya. Isipin mo yan, sasabihin ni Mr. Menorca na iba na ang iglesia noon kaysa ngayon. Ano ang kaniyang basihan? At ano ang kaniyang credibility na sabihin yon? Bakit Iglesia ni Cristo pa ba siya? Klarong-klaro naman doon sa
ilalim ng pangalan niya, ex-Iglesia ni Cristo member. Hindi na siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi na siya dumadalo sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Hindi na siya dumadalo sa mga gawain at aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Hindi na siya updated sa Iglesia ni Cristo. Ba't nasabing iba na ang Iglesia ni Cristo noon kaysa ngayon? Bakit, Mr. Minor Caser, may nabago bang doktrina ng Iglesia ni Cristo? Yung bang doktrina na itinuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang kapatid na Felix Y. Manalo? Iba na ba ang itinuturong doktrina ng Iglesia ni Cristo ngayon? Hindi man. Ganon at ganon pa rin. Yung bang kaisahan ng Iglesia ni Cristo, hindi ba ginagawa noon, sir? Panahon pa ng sugo, ginagawa na yung kaisahan sa pagboto. Hanggang ngayon ay itinataguyod yan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang kaisahan ng pagboto. Eh, ba't mo sasabihin, iba na ang Iglesia ngayon kaysa noon? O, ito na naman. Walang follow-up question si Mr. Henry Umaga Diaz ukol dyan. Bakit mo nasabi, Mr. Minorca, na iba na? Ano ba ang nakikita mo? Meron ka bang maipapakitang proof na iba na ang Iglesia ni Cristo ngayon kaysa noon? Eh, walang ganong tanong eh. Hinahayaan lang ni Mr. Henry Umaga Diaz na daldal ng daldal si Mr. Luel Minorca kahit ano-ano ang sinasabi niya tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kaya mga kaistorya, lalong-lalo na sa mga nanonood ng video kong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa napapanood nyo, naririnig nyo o nababasa nyo tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kayo mismo ang magsuri. Alamin nyo sa sarili nyo kung totoo ba ang lahat ng mga nalalaman nyo sa Iglesia ni Cristo sa labas. Pumasok kayo sa Iglesia ni Cristo. Yun ang challenge ko sa lahat ng mga naninira, sa Iglesia ni Cristo, lahat ng mga naniniwala sa mga naririnig nila sa labas. Huwag sa labas. Hindi kayo makakakuha ng legit na information sa labas. Pumasok kayo dito sa loob ng Iglesia ni Cristo, magpadoktrina kayo. Pakinggan nyo yung doktrina ng Iglesia ni Cristo, sumamba kayo 2 beses sa isang linggo, dumalo kayo ng mga gawain at aktibidad ng Iglesia ni Cristo, magmasid kayo, makiramdam kayo, para kayo mismo ang makapagsabi kung totoo o hindi totoo ang mga naririnig at nakikita nyo, mga kaistorya. So, ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon, mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po sa inyong lahat.